Good evening po. Yan, sige. Let us start our prayer meeting po with worship songs. Inviting everyone na tumayo. Samahan niyo po ako na umawit sa ating Diyos. Let's invite the Holy Spirit in our midst. Aminin po natin na kailangan natin talaga yung Holy Spirit, hindi lang tonight, kundi sa panghabang buhay. Let the Spirit guide us mentally, spiritually, emotionally. Let God drive us sa bawat pagkakataon. Let's sing. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you
puso at makita ito sa buhay namin. Lord, anumang pong salita na aming matatanggap sa gabing ito, matanim ito sa pinaka malusog na parte ng aming mga puso upang ito po ay mamunga, ito po ay tumubo. And Lord, we pray, Panginoon, sa mga kasama na po namin, ka-churchmate namin na wala pa po dito right now. Panalangin namin, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagpunta dito and sa mga iba po namin churchmate na nasa kanilang bahay, ano po kanilang ginagawa, Panginoon. Ipuin mo ang puso nila, Panginoon. At kahit wala sila dito, ikaw po yung magparating sa kanila ng iyong salita. Lord, salamat po sa buhay na iyong kinaloob. At sa bawat araw na idadagdag mo sa buhay namin ay patuloy at patuloy na baguhin mo ang bawat isa sa amin at makita sa amin yung Christ-like po, Panginoon. Hindi kung sino kami, kundi kung sino ka, Panginoon. Lord, ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan. So, kung meron pong may gustong mag-share ng testimony nila, simula po nung nangyari ng last week ng Thursday hanggang sa kanina, may gusto po kayong i-share, open po yung mic natin. Dalawa lang ma? Dalawa? Or tatlo? 2 to 3 po. Ito po yung mic. Good evening po. Ite-testimony ko lang po yung nangyari sa akin nung Monday. So, kahit na medyo nalungkot din ako doon. Kaya lang, pero talagang yung plano ni Lord siya talaga yung natutupad kahit hindi ko alam. Pero yung pinakahuli, same pa rin naman. So, kasi ngayon dati, ang duty ko ay, may duty ko ng unang duty, tapos may pangalawang duty. Ngayon, isa na lang yung duty ko ngayon. Pero ang kagandahan doon, di na ako pumupunta doon sa Primavera, di na ako nagha-highway, di ba? Tapos, ang pinakamaganda pa rin doon, yung time ko, kinuha pa rin ng kabila. Kung yung 7 o'clock yung pasok ko sa Corsano, kinuha rin nila para hindi mabawasan yung salary ko. Kaya, yun ang napakaganda doon. Kaya, ang pasok ko pa rin, 7 to 8, kasama na yung overtime. Tapos, hindi na ako nagpupunta ng highway. Pinag-isa na lang. Kasi, pinagmitingan nila ang pamilya na ganun, full-time ako dun sa AGFC para mahatak din ako dun sa isa kong pinagjujutihan sa rice mill na cashier nga ako. So yun ang maganda dun kasi yung pagpasok ko hindi na 6 o'clock ako umaalis, ngayon 6:30 na kasi nasa Tangos na lang. Napakabilis na, hindi katulad dun sa Primavera na 6:30 dapat nandun na ako. Kaya yun, medyo nalungkot lang ako dahil yung mga client, syempre, nagchat-chat. Syempre, nakasama mo yun ng matagal na rin. Taon na rin kasi ko doon eh. Sabi niya, nabigla mo kami, Miss Jen. Ba't di ka nagpaalam? Sabi ko, di naman kasi dapat ipagpaalam mo sa mga client yun, di ba? Nalungkot ako doon. Kaya, kahit malungkot, may plano ang Lord di ba? Kaya, to God be the glory talaga. Thank you, Lord. Maganda gabi sa bawat isa po. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang parati kong pinasasalamat sa Panginoon yung kalakasan na binibigay niya talaga sa aming mag-asawa dahil talagang sa aming mga matatanda na ganito, hindi na nakaka-attend dahil marami nang nararamdaman. Pero purihin ang Panginoon dahil talagang binibigyan niya pa kami ng kalakasan para makadalo sa mga ganitong gawain. Kaya talagang natutuwa ako kay Lord dahil siya talagang nagbibigay sa amin ng kalakasan para makadalo kami sa kanyang gawain. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat
po kung wala na pong hahabol. Ako po nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi maliit na bagay lang po pero nakakatuwa. Nung the other day, nagbayad ako. Kasi kadalasan nagbabayad ako. 100 lang yung binabayad ko. Di ano, di ba? Pagkakuha ko nung ticket, alis na ako. Tapos yung isang araw, meron pala akong 500. Pag ganun papauwi na ako, ang bilis kong lagi akong umaalis agad. Mamadali ako. Naiwan ko yung sukli ko. Tapos, nung bago ako umalis nung umaga, naitapon ko pa yung ticket. Sabi ko, naku Lord, makukuha ko pa kaya yun? Kasi siyempre, budget din yun sa pamasahe. Ang laki ng pamasahe ko araw-araw Ang tuwa ko lang sa Panginoon kasi, nung pumunta ako doon sa teller, agad-agad nung sinabi ko na may naiwan akong sukli ko Parang naano agad nila na, meron nga. Ako pala yun. Wala nang iba, sabi ko, wala na kako yung ticket ko, ganyan. So, nabalik. So, maliit na bagay lang siya, pero nakakatuwa, di ba? Na alam ko ang Panginoon yung gumawa nun. Kasi malayo-layo pa yung sweldo, ang budget sa pamasahe, ang laki. Ang laki po ng budget ng pamasahe ko everyday. Nasa 200 plus talaga. Kaya malaking bagay po yun. So, purihin ng Panginoon. Tayo po ay saglit na yumukot manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa na naririto, Panginoon. Lord, kung may nasumpungan ka po na kasalanan sa puso ng bawat isa sa amin, nasabi, naisip, nagawa, patawad po, Panginoon. Hindi po ako karapat-dapat, hindi kami karapat-dapat, Lord. Pero, hinihiling po namin ang paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoon. Patawad po. At nawa lahat po ng aming gagawin at sasabihin sa gabing ito ay mangusap ka po sa puso ng bawat isa sa amin. Lahat pong ito ay amin dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yung pong babasahin natin ay nasa Ezekiel 22. Bali, magpo-focus po tayo doon sa buong chapter na Ezekiel 22. Nung pong kabataan ko, narinig ko na itong may awit na ganito Stand in the Gap. Narinig niyo na po ba yung kanta na yun? So, Stand in the Gap. Hindi ko siya pala masyado naiintindihan. So, Ezekiel 22 verse 30. Sabi dito, humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lunsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong makita. Sa English, so I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Ito pong prophecy na to ni Ezekiel ay probably raw po nakita niya to between 591 to 590 BC. So, ang tagal po bago ipanganak ang Panginoon. Pero nangyari po ito, yung fulfillment nito, 586 BC. So more or less, nasa 4 hanggang 5 taon nung pinrophesied niya at saka yung naging kaganapan nito. Yung naging kaganapan po nito is yung nung kay Nebuchadnezzar kay Nabucodonosor, nung dinestroy niya yung Jerusalem. Noon daw pong panahon, balik tayo do sa time. And even ngayon, di ba, pag tiningnan nyo po yung Israel, makikita nyo pa rin yung mga matataas na wall. Nakita nyo po ba yun? Pag nagbubukas kayo sa YouTube, sino na po dito yung nakapansin ng Israel sa panahon po ngayon sa YouTube?
Okay, so kung napapansin nyo po, even yung wall hanggang ngayon, ano po yan, nakatayo pa rin yung wall, and sobrang taas po nung wall na yan. So yun po yung sinasabi na, so I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap. Nung una, akala ko yung stand in the gap, parang bridge. Ito dito mayroong lupa, ito may lupa, ito yung stand in the gap, parang bridge. Akala ko ganun yun. Pero hindi po pala. But, balikan po natin. Sa Ezekiel chapter 22, grabe po yung, sabi sa verse 1, bukod dito ay ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, at ikaw, anak ng tao, hahatulan mo baga ang bayang mabagsik. Ipakilala mo nga sa kanya ang lahat niyang kasuklam-suklam. Kung bakit nagalit ang Diyos sa kanyang bayan, kasuklam-suklam kasi yung ginawa na nung bayan niya. Sabi sa verse 3, at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bayang nagbububo ng dugo sa gitna niya na ang kanyang panahon ay darating at gumagawa ng mga Diyos-Diyosan laban sa kanyang sarili upang mapahamak siya. So grabe na raw po yung bloodshed nung panahon nila. Ang dami raw pong pinapatay or namamatay. Then, rampant din po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4, ikaw ay naging salarin dahil sa iyong dugo na iyong binubo. At ikaw ay napahamak sa iyong mga Diyos-Diyosan na iyong ginawa. At iyong pinalapit ang iyong mga kaarawan at ikaw ay dumating hanggang sa iyong mga taon. Kaya't ginawa kitang isang kapuluan sa mga bansa at isang katuyaan sa lahat ng lupain. Ibig sabihin katuyaan, parang pinagtatawanan. Nung ibang mga nakapaligid sa kanila ng mga territory or mga bansa, pinagtatawan na, di ba yan yung Jerusalem? Di ba yung Diyos nila, yung si Yahweh, yung makapangyarihan sa lahat? Bakit sila nagkaganya? Bakit nawasak ang Jerusalem? Bakit ganon? So, pinagtatawanan po sila. Okay. Napakarami pong mga ginawa nila. Unang-una, sa verse 6, pagpatay. Narito ang mga prinsipe sa Israel na bawat isa'y ayon sa kanyang kapangyarihan napa sa iyo upang magbubo ng dugo. So walang habas po ang pagpatay nila. Verse 7, walang paggalang sa mga magulang, nang aapi sa mga ulila at balo. Sa iyong niwalang kabuluhan ng ama't ina, sa gitna mo'y pinahirapan nila ang mga taga-ibang lupa at iyo'y kanilang pinaghati ang ulila at ang babaeng balo. So, even yung sa mga magulang, pag walang galang, hindi gusto ng Diyos yun. Talagang kalooban ng Diyos na igalang natin, irespeto natin, mahalin natin talaga yung ating mga magulang. At sabi dito, ito yung mga tao na sa panahon nila sobrang mga mahihirap na dapat tulungan. Yung pong mga taga-ibang lupa, yung mga foreigner sa kanilang lugar. Bakit? Kasi kapag foreigner ka, nung time na yun, syempre wala kang bahay. Bago ka makarating doon sa lugar mo, sobrang tagal ang paglalakarin mo para ka makabalik. At habang nandun ka sa lugar na yon, halimbawa, wala kang pagkain, wala kang pera, wala kang trabaho. So, kailangan kang tulungan. Then, yung mga ulila at mga balo, mga babaeng bao, bakit sila naman yung sinasabing napakahirap? Ito madalas po itong mini-misquote ng mga gusto lang yung sarili nila. Pero sa panahon po natin ngayon, yung mga ulila at marami pong ulila at marami pong bao, ang bilis naman ng Panginoon eh. So, then patuloy po nilang ikinukute ito. So siguro gusto lang nila i-quote, no? Pero sa panahon po kasi nila, kapag ulila ka at babaeng bao, wala naman pong nagtatrabaho na babae noon. Unlike ngayon, di ba? Ultimo mga babae, yan, si Sir Jenny, si Beth, yung bawat isa dito na naririto. Nagtatrabaho tayo. Pero sa kanila po, nung panahon nila, pag namatay yung asawa ng babae, kawawa na talaga.
Pati yung anak niya, kawawa. Sino magpapakain sa kanila? 'Di ba? So, ang nangyari raw po, inaapi pa. Pinagsasamantalahan itong mga tao na to, yung mga taga-ibang lupa, mga ulila at mga babaeng bao. Verse 8, walang halaga, winawalang halaga po yung mga bagay sa loob ng templo at ang Sabat. Verse 8, iyong hinamak ang aking mga banal na bagay at iyong nilapastangan ang aking mga Sabat. Kung tutuusin nga po, talagang even yung mga gamit talaga sa templos, consecrated. Kung tutuusin nga po, yung church, consecrated, 'di ba? Set apart. Ano tawag dito? Wag lalapastanganin, wag gagamitin lalo sa hindi naman magagandang mga bagay lang, 'di ba? So dapat po ito ay talagang inaayos po natin. And even yung mga Sabat, siguro hindi na nila inaano yung Sabat, yung araw ng Sabat. Winawalang halaga na rin nila yung araw ng Sabat. Verse 9, pagsisinungaling, handog sa mga Diyos-Diyosan. So, ayaw ng Diyos yung kasinungalingan. Verses 10 to 11, incest. Ano po ba yung incest? Yung magkakamag-anak nagkakaroon ng sexual na relasyon. Kunwari, yung magulang sa anak or anak sa biyenan, yung mga ganon, ayaw din po ng Diyos yun. Verse 12, umuupa ng pagpatay, nagpapatubo ng malaki. Tukwi daw po tayo, lalo kung mga Kristiyano, yung nagpapatubo. I guess okay lang yung magpatubo, pero another thing, yung magpatubo ka ng malaki. 'Di ba? Naalala ko po before, nung nasa Sharpa si Nelson, nakakakuha kasi kami ng mga appliances no sa kanila eh. Pero gusto namin na kahit paano lumaki yung namin, yung investment namin. Namin siya, tawag dito? Pinahulugan namin siya. Pero kasi siyempre una para yung investment, 'di ba? Then pangalawa is para makatulong din doon sa mga office mate namin na hindi naman ganong kalaki yung pera, ganun. So, ang inano sa akin ng Lord, sige, lagyan mo lang kahit ilang percent. Kung ang kalakaran ay 10, nasa 3 lang or 2. Ganyan. So sabi ko, Lord, okay naman siguro to, no? Hindi na siguro masama ito. Maliit lang talaga siya. Pero, awa ng Diyos, nakabalik po lahat ng investment namin na yun. At natulungan po yung mga nangangailangan. Then, 13, pagnanakaw at pagpatay. Grabe po. So, yun po yung naging estado nung bayan po ng Israel. Ito pang matindi. Pagdating po dun sa mga leader nila, ano ba yung mga ginawa? Verse 15. Ay, 23. Ito. 18. Sa 18 muna tayo. Anak ng tao, ang sangbahayan ni Israel ay naging dumi ng bakal sa akin. Silang lahat ay tanso at lata at bakal at tingga. Sa gitna ng hurno, sila ay naging dumi ng pilak. Alam naman natin na ang turing ng Diyos sa Israel ay, kumbaga, apple of the eye. Very special sila. Pero nung time na yun, ang tingin ng Diyos sa kanila, dumi. Ganon, sobrang bumaba ang tingin ng Diyos sa kanila. 19. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kayong lahat ay naging dumi ng bakal, kaya't narito, aking pipisanin kayo sa gitna ng Jerusalem. Bakit ba? Bakit sobra siyang nagalit? 23. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, sabihin mo sa kanya, ikaw ay isang lupain na hindi malinis o naulanan man sa kaarawan ng pagkagalit. May panghihimagsik na kanyang mga propeta sa gitna niyaon, gaya ng leong umuungal na umaagaw ng huli. Sila'y nanganakmal ng mga tao.
Sila'y nagsikuha ng kayamanan at ng mga mahalagang bagay. Pinarami nila ang kanilang babaeng bao sa gitna niyaon. Ito raw pong mga propeta sa panahon nila, mga false prophet. Kung ano-ano yung sinasabi nila, pinaprophesy nila na hindi naman totoo. Kaya anong nangyari? Sumobra pong bumagsak yung economy ng Jerusalem at ano pa nangyari? Marami pong nabao. Kasi halimbawa, sabihin nila, o sige, magpadala tayo ng mga tao dun sa lalabanan natin yung lugar na to. Mananalo tayo. So ginawa nila, ano nangyari? Since mga bulaang propeta, marami pong namatay. So instead na gumanda po yung kanilang buhay, mas dumami po yung naghirap dahil namatay yung kanilang mga ama or yung mga lalaki sa pamilya. So ang dami pong mga dumanak talaga yung dugo at that time. Tapos ano pa yung sabi? Yung mga priest, yung mga prophet na to, sabing gano'n, kinukuha nila yung mga kayamanan at mga mahalagang bagay. Hinuhututan nila yung mga mahihirap. Sila pa na sinasabing naturingan ng mga prophets or naturingan ng mga priest. Pero yun po yung ginawa nila. Sa verse 26, ito naman yung sa mga saserdote. Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. So dapat pala, may consecration. Yung mga bagay na para sa Panginoon, consecrate po natin. Bigyan natin ng pagkakaiba yung para sa Panginoon at yung para sa hindi. Kaya sa totoo lang po, nakakalungkot kasi sabihin na natin, itong buong lupa na to para sa Lord. Pero ano nangyari? Nabababoy yung lugar ng Diyos. Diba? O kanila mang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Instead na magturo itong mga saserdote, ito yung tama, ito yung mali, ito yung mga maruruming bagay, ito yung mga hindi. Hindi po sila nagturo. Kaya ano nangyari? Puro karumihan yung nangyari sa bansang Israel. Yung templo nila na puno ng mga karumihan, mga karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Verse 27, ang mga prinsipe sa gitna niyaon ay parang mga lobo na nang-aagaw ng huli upang mangagbubo ng dugo at upang mapahamak ng mga tao, upang sila'y magkaroon ng mahalay na pakinabang. At itinapal ng mga propeta niyaon ang masamang argamasa para sa kanila na nakakita ng walang kabuluhan at nanganghuhula ng mga kabulaanan sa kanila. Gaya nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Pero hindi naman talaga pinasasabi ng Panginoon. Grabe po, no? Sila yung supposedly padala ng Panginoon para mag-middle. Sila dapat yung mag-i-stand in the gap. Pero ano nangyari? Hindi nila ginawa yung kanilang dapat gawin. Even yung mga saserdote, hindi nila ginawa. Kaya ano sabi doon sa verse 30? Humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lunsod. Sa araw na ibubuhos ko ang aking puot. Galit na si Lord. Sobra na yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga tao. Naalala niyo po yung kay si Abraham ba yun? Or si Moises? Yung sabi niya, nakikipag-bargain siya sa Lord na, Lord, kung may makikita akong 10 tao, si Abraham, di ba? Lord, kung may makikita akong 10 tao, itutuloy mo pa rin ba yung parusa mo? Hanggang sa bumaba yung ano niya. Kasi siya yung nag-stand in the gap at that time. Siya yung nag-i-intercede para sa bayan niya. Okay. Pero dito, sa point po na to, wala. Pag daw po sinabing stand in the gap, yung mataas na wall, halimbawa, ito yung wall ng Jerusalem.
may wasak dito na portion. Yun daw pong, ang ibig sabihin daw nung stand in the gap, kasi bakit ba sila meron ng wall? Palagay niyo po, bakit sila meron ng mataas na wall? 'Di ba? Pag nanonood tayo ng mga pelikula nung nakaraan, talagang yung mga kaharian nila ang tataas ng mga wall. Para hindi sila mapasok ng mga kalaban. Kapag daw po sira yung wall, may portion dito na wall, ang gagawin, sukat na yung tao mismo ang ilagay doon para hindi ibubuwis nila yung buhay nila para hindi mapasok agad ng kaaway yung kanilang looban, yung kanilang kaloob-looban. Yun daw po yung stand in the gap. Metaphorically, dapat yun yung ang gagawa nun, yung mga binanggit dito, yung prophet, yung priest. At this time daw po, propeta na si Jeremiah, pero hindi po siya, hindi siya kasama dun sa sinasabi na ganun eh. So inisa-isa yung priest, yung prophet, wala pong karapat-dapat to stand in the gap. Okay. Ngayon, sino po yung mag-stand in the gap? Sino yung karapat-dapat na mag-stand in the gap? Wala pong makita ang Panginoon at that time na mag-stand in the gap. Ano sabi doon sa Tagalog? Naghanap ako ng taong makakapaglagay ng pader. Yung magiging parang pader siya. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos. Kasi ang matibay po natin na wall or mag-stand in the gap ang ating Panginoong Jesus. Siya lang yung karapat-dapat, 'di ba? Siya yung intercessor natin. Siya yung mediator, di ba? Siya yung nag-reconcile sa tao at sa Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kung kaya po, siya yung mag-stand in the gap, siya rin yung parang gano'n na rin, parang yung bridge between tayo and ang Diyos. Kaya sabi sa John 14:13-14, whatever you ask in my name, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, kapag nagpe-pray tayo sa pangalan ni Jesus. Kasi siya yung, siya yung may power, siya yung the one who will stand in the gap. Then, 1 John 5:4, basahin po natin. 1 John 5:4, kung may mga Bible po kayo, ay 14-15. Makibukas po kayo. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang kahilingan sa Kanyang ating hinihingi. So siya talaga yung wall na yan. Pero ang isang magandang bagay po sa atin bilang mga anak niya, we can intercede. Pwede rin tayo na parang stand in the gap. Halimbawa, yung mga wala dito na kapatiran natin, na alam naman natin na nangangailangan sila, pwede natin silang i-intercede sa Panginoon. 'Di ba? Like sa James 5:16, Santiago 5:16. Yun po yung magandang na binigay opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba. So parang in behalf of them na wala dito ngayon, tayo yung dudulog sa Panginoon to pray for them sa nangangailangan na yun, and even for the church, ganyan. Kaya pag po tinanong kayo, ano ministry mo sa church? Huwag po natin baliwalain yung ministry ng intercession or ng pananalangin. Lalo po tayo na laging naririto every Wednesday kasi hindi po madali yung ginagawa natin
Madali po ba? 'Di ba? Parang, yun, we intercede for them. Then, 1 Timothy 2 verse 1. Sabi dito, una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko namang manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Yun po yung isang meaning nung stand in the gap, mamagitan. So ngayong gabi po, tayo ay naririto, mamamagitan tayo dun sa mga kahilingan po ng ating church, sa kahilingan, yung mga nakikita po natin at alam natin na pangangailangan po ng ating mga kapatiran ngayong gabi. So, are we ready na po ba na mamagitan or ipanalangin po yung ating mga pangangailangan ngayong gabi? So, let us pray po. Father God, we thank you. Salamat po sa pribilehyo na naririto kami ngayong gabi. Salamat po sa opportunity, Panginoon, na makadulog sa'yo, maidulog sa'yo yung pangangailangan ng aming mga kapatiran. Panginoon, dalangin namin sa'yo dalisayin mo po yung aming mga puso at isipan, Panginoon. Upang wag pong magkaroon ng wall or dumi na makikita mo sa aming pagdulog sa iyo ngayong gabing ito. Lord, ang dami pong mga kaguluhan sa buong mundo, sa aming paligid. Marami pong nagkakaroon ng pagkatakot sa mga nagaganap at magaganap pa. Pero salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung patuloy na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat din po doon sa pribilehyo na makalapit kami sa iyo, sa iyong paanan, Panginoon, upang idulog po yung aming mga pangangailangan. It's a great privilege, Lord, na makaharap namin yung hari ng mga hari. Makalapit kami sa Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, subalit, Ikaw po yung nagbigay sa amin ng righteousness upang makalapit kami sa iyong harapan. Panginoon, inilalapit po namin sa mga oras na to yung bawat isa po na naririto. Lord, alam namin, meron po kami kanya-kanyang mga dalahin. Meron po kaming mga kani-kanyang mga iniinda, pangangailangan. Pero Lord, we choose to come here at mag-intercede para sa iba. Panginoon, pakinggan mo po yung aming mga dalangin sa iyo. At Lord, patuloy mo pong palalimin ang
bawat isa sa amin, palalimin sa iyong salita, palalimin sa pagkakilala sa iyo, palalimin sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, let your Holy Spirit move in our midst, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga ginagawa at gagawin pa sa bawat isa sa amin. Lahat pong ito ay amin dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at alam namin na anuman po yung aming mga hiling at pangangailangan ay ipagkakaloob mo po. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede po ba nating i-ask si Sister Jenny para pangunahan po tayo sa pananalangin po sa ating iglesia?